my beloved Boss Mike Cervera. Ay gagawin ng mga DDS para sirain ang kasalukuyang administrasyon. Kung ano-anong pananakot ang mga iniimbento, gaya ng bomb threat sa Senado. Pakinggan ninyo to, Jerry Ramil. Pakinig kayo ha. Pakinggan nyo to. Ganito ang estilo ng kampo ni Digunyo. Pasok. Lahat talaga ng paraan ay gagawin ng mga DDS para sirain ang kasalukuyang administrasyon. Correct! Sisirain talaga ng mga yan. Kung ano-anong pananakot ang mga iniimbento. Lagi naman, di ba? Ano ba yung sinabi ko sa inyo? Una nilang tayong tinakot sa gera-gera. Ikalawa, ano pa? May adik daw na pangulo pero hindi pa nila napapatunayan yan. Ano pa? Magkakagulo raw yung mga tao. Ano pa? Magkaaklas daw yung mga militar, mga pulis, na kaalyado nito. Ano pa? Diba? Ang dami-dami pa. Tuloy. Gaya ng bomb threat sa Senado, tandaan niyo mga ka-justice, lahat gagawin ng kampo ng mga Duterte, lalo na yung pagmumukhain nilang kawawa, ang kanilang sarili. Oo nga, nagpapaawa na lang lagi. Ngayon, mga kababayan, nagpapaawa na lang sila. Si Digong, ulitin ko lang sa mga hindi nakarinig. Matapos mapahiya, biglang nagtago siya. Nakita nyo pa bang nagsalita? Mula nang nabutata ni Pangulong Bongbong Marcos na sinungaling siya talaga. Diba? Huling-huli. Oo, kaya yung mga leader ng mga bansa, leader ng Pilipinas, mayor, congressman, gobernador, senador. Nako, nadismaya. Tuloy. Makuha lang nila ang simpatya ng mga tao. Bakit? Dahil masyado na silang desperado. Desperado na talaga sila. Desperado ng agaw ang kapangyarihan sa Malacanang. Para maisakatuparan nilang muli ang pagnanakaw. Kung mayroon magnanakaw rito, hindi yan si Pangulong Bongbong. Kung si Pangulong Bongbong magnanakaw, nako, malabo yun. Sa dami ng proyekto na ginagawa ni Pangulo. At kita nyo naman sa kasaysayan, siya lang ang nakapagbigay ng malaking kita sa bayan. Kaya nga tuloy-tuloy yung mga proyekto na yan. Nang mapanatili ang mga kaalyado ni Digong sa gobyerno. Ngayon panay ang batikos nila sa kasalukuyang administrasyon na kesyo political harassment daw ang ginagawa ng Kongreso at sinisikil ang kanilang karapatan. Ngunit hindi ba't ganyan din ang ginawa nila nung panahon ni Digong? Lahat na lang ng mga kontra sa kanila. Tinaniman ng kaso. Yung ba yun tama? Ginagawa ba ni Pangulong Bongbong yun sa kanila? Hindi ba lahat ng mga kaso nila sila mismo ang gumawa at dinadaan sa proseso na naayon sa ating konstitusyon? Kaso mga kababayan, sa sobrang bait ni Pangulong Bongbong, inaabuso ng mga ito. Oo. Di ba lahat ng mga katotohanan at mga ebidensya na pinupukol sa kanila nung kasalukuyang Pangulo si Duterte ay kanilang binaligtad, lahat ng mga kumukontra ay kanilang pinapatahimik o di kaya'y swak sa kulungan. Hindi lang yun, yung iba nga pinapatay pa eh. Kahit na walang matibay na dahilan. At ngayon si PBBM na ang nakaupo at ang kasalukuyang administrasyon ay pilit na itinatama ang mga maling nangyari nung nakaraang administrasyon pa. Ayaw nila ng ganun kasing tinatama sila. Ang gusto pa rin nila, yung kirat ang mata. Oo. Mabigyan ng hustisya ang mga biktima, subalit lahat ng paraan ay gagawin ng mga kaalyado ni Digong kahit magnukha na silang tanga at bias sa mga kaliwat. Hindi po. Oo, hindi sila nagmumukhang tanga. Mga tanga talaga yan. Sama mo na yung mga amuyong na yan. Yung mga hindi namumulat sa katotohanan. Kaya yung mga yan hanggang dyan na lang. Oo, hindi nauunlad. Bakit? Dahil gusto na lang umasa ng mga yan. Umasa na magkaroon pa ng pwesto sa gobyerno. Kay nako, pangarap nyo na lang yan.
Kanang, hearing na ginawa gaya nila, Bato de la Rosa at Bongo. Malinaw mga ka-justice na wala talaga silang magandang plano sa ating bansa. Kailan pa nagkaroon ng plano to? Eh yung proyekto nito, kumuha ng 51 billion para saan sa flood control sa Davao. Hanggang ngayon, wala pa rin. Diba? Oh, kita nyo? Oh, ayan, si Best Buy. Baikan pa rin ang blanco. Putik na yan, yung palusot nyo. Kala ko ba nasa gaa tayo? Mamaya explain ko yan, ha? Diyan lang kayo. Aloy. Kus ay nais lang nilang mapanatili ang mga Duterte sa kapangyarihan upang sa gayon ang kanilang mga kriminal na aktibidad at negosyo, lalo na ang mga droga ay maprotektahan. Correct! Oh, yan ang gusto nyo. Yan ang gusto nyo. Kaya mga ka-justice, maging maingat po tayo at maging matalino sa pagpili sa susunod na halalan. Yes! Huwag na nating hayaan na makabalik sa posisyon ang mga kaalyado ni PRRD dahil sila naman talaga ang puno at dulo ng kaguluhan dito sa ating bansa ngayon. Correct! Yan ho, sila. Kung yung mga dilawan, piglawan ay tumahimik na. Sila naman ang pumalit, mga kababayan, para manggulo sa bansa. Magugulo yung mga yan. Ayaw ng katahimikan. Lansagin at wasakin ang mga panlilinlang sa bansa ng mga Duterte. Oh, hindi lang puro mga pangit sila. Oo. Pati pag-uugali, pangit din eh. Tama na, sobra na at palitan na. Oo, palitan na! Napalitan na nga ho eh. Palitan na lang natin yung kaalyado nila sa Senado para matuloy na yung impeachment ni Sara. Our beloved Boss Mike, Boss